bakit nung usapang BICAM hindi ka nagpatawag ng hearing? Kung talagang may concern ka sa mga ganito. Eh, dito, parang ano to eh. Parang lumalabas dito, parang live na or isa sa mga parte ng pangangampanya ni Jaime Marcos. Pwede. Oo, kasi Actually, biruin mo, pwede. kapag pinag-usapan mo kasi talaga ang mga Duterte, at lalo ganyan sa hearing pa, tapos pinatawag mo pa yung mga limang kinakainisan ng bansang Pilipinas, eh talagang puputok yung pangalan mo. So ito, nakikita ko parang isa sa tactic ni Senator Jaime sa kanyang pangangampanya. Napakainit po ng pangyayari sa Pilipinas. Hearing dito, hearing doon, panggigipit dito, panggigipit doon, hulihan dito, hulihan doon. So matindi po. At kahapon, tayo po ay nag-vlog at patungkol dito sa hearing. Eba partner, matindi pala itong Remulla Remulla Brothers. Laban bawi. Kung merong... kasi nung una, ito si Boying, sinasabi niya, hindi sila magko-cooperate sa ICC. At kung merong pupunta rito at sila yung mga aresto, ikukulong pa raw. Di umano ni Boying. Ito naman yung kapatid niya, si John Vic. John Vic. Iba naman ang sinasabi na it's a group effort. Tapos biglang binawi. Na wala daw planning na nangyari at sila ay gumalaw lang base sa chismis. Akalain mo, partner, nagpatapon sila ng presidente sa pinatapon ng dating presidente sa mga puti base sa chismis. Ganun kababaw, no? Ganon. Ganito, laban bawi sila. At kahit to si Torre, ang tapang. Di ba, ang tapang-tapang niyan? I was there again, nung sinabi niya kay Atty. Torion, papasok kami sa ayaw o sa gusto ninyo. Ang tapang. Pero kahapon, utal-utal. Kulang na lang magniwing-niwing ipin ni Torre. Kutsoli, siyempre, ate yun. Ate ng boss nila, no? Ate ni Bossing, kaya kailangan medyo umayos ka, tsaka para magmukhang katotohanan ba? Kasi sabi ko nga sa'yo, yung hearing na yan, hindi ko pinapaniwalaan yan. Kasi nga, hanggang ngayon, kahit magluluhod dyan sa hearing dyan, mag-iiyak dyan si Jaime Marcos sa hearing, hindi ko pa rin papaniwalaan yan. Dahil nga, Marcos pa rin yan. So, ko dito, paniniwala ko dito sa hearing na to na malayo talaga eh. Una-una, ang daming pagkakataon para pwede niyang i-contempt yung yung Remulla Brothers, si Marbil, si Pajardo, si Torre, halatang nagsisinungaling. Tapos, ang nangyayari pa, parang nagmukha pang senator si Remulla eh. Tinatalo niya si Jaime. Parang siya nga presidente ng Pilipinas, yung asta niya kahapon, no? Iba yung asta pang diinan. So ako talaga hindi ako dito sa hearing na to. Pero ang kinaganda rito, may mga natuklasan tayo mga bago. Yun. Mismo yung partner. Actually ako, sinabi ko rin dun sa vlog ko, no? Banateros ako eh. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. I will still tell my viewers na wag suportahan at wag iboto si Jaime. Marcos yan. Tama ka, Marcos pa rin yan. Ang dugo niyan, nananalaytay pa rin. Coca-Cola. Marcos pa rin yan. Okay? Pero, ang ganda ng pagkakahiring kahapon eh. Dahil ang daming ang lumabas. And that is very important dahil pwedeng magamit ito sa kaso ni Tatay Digong sa pakikipaglaban. Lumabas talaga dito na talagang palpak at ang pagkakahuli. Kasi nasukol lang dito. Nasukol lang Remulla Brothers dito. Wala sila. Alam mo, ang lusot lang nila, executive session. Pangalawa, sub judice. Talagang sila. Hindi na sila makakasagot. But definitely, yung yun, pwedeng magamit sa korte, sa ICC. So, napakaganda nung nangyari dito. Kung sumasayaw man si Senator Jaime sa kaliwat kanan, at least na ilabas nila itong weakness nitong mga ito. At lalong-lalo na si Torre dahil talagang nagkautal-utal siya na even yung
warrant of arrest ay pinapili siya. Meron bang warrant o wala? Kasi ang ginagamit ni Torre na article sa Revised Penal Code yung article na walang warrant of arrest. Ang sinasabi ngayon ni Torre may warrant of arrest. So nasukol din. Nasukol si Torre, partner. Tsaka isa pang ano ko dyan, isa pang kaya hindi ko ginusto tong hearing na to kasi But still, para sa akin, partner, maganda. Maganda yung nangyari. Na merong kumalaban eh. Kasi yung iba, hindi parang takot na sa Remulla Brothers. Napapansin mo ba yon? Pero to si Aimee, sa bagay, ang boss nila, kapatid. hindi nila pwedeng suwagin yan. Hindi pwede suwagin. Balibaliktarin mo man ang mundo, kapatid pa rin yan. Mag-isip ako ng boss ko, hawayin ko ba yung kapatid? Ay, hindi. Hindi ba pwede yan? Hindi ba pwede. Sabi sa inyo. Hindi, depende na lang kung halimbawa na si Romualdez ang boss nitong mga to. Yun na lang, depende doon. Pero kapag I don't believe pag that. si Romualdez ang boss nila, pwede na lang kalabanin si Aimee. Pero kung, di ba? Pero partner, nakita mo ba nagiinit na si ano? Nagiinit na si Boying kahapon. Buntik nang bumula yung bibig. Ay. Oo, sobrang ano na. Kasi parang nangingitim na siya. May ewan ko kung Ganoon naman talaga kulay nun ganun. Kung kakutis ni Tori yun eh. Oo nga, magkakakulay sila. But anyway, kahapon, matindi yung hearing. At ngayon naman may hearing. Ay, oo. Meron ding hearing. So meron tayong bisita. Isa pong sa naimbitahang vlogger at umattend ng hearing kanina. Partner, ikaw na mag-introduce sa ating guest. Yan, nandyan po sa via Zoom si political blogger. Ano to? Hindi ko makita. Ikaw nga. Bonpatch Joey De Weber. Yan. Joey? Joey? Hello. Nadidinig po? Ayan, ano ba yung tatawag namin sa iyo? Sir Jay, Joey Cruz na lang. Ayun nga eh. Nagtaka ako. Sabi ko, bakit ba't ganun yung alam ko, Cruz to Joa de Vive kasi yung pangalan ng aking page. Ayun nga pala. Ayun. Pero, Joey D. Yeah, oo. Joa de Vive. Joy. French yan ng Joy of Living. Ayan. Okay. Yan yung pangalan ng page ko. Pero pwede niyo kong tawagin Joey Cruz na lang. Yan. Para hindi na kayo mahirapan. Kaya pala nahirapan akong basahin, French. Dalawa lang ang alam kong French eh. Price tsaka Price tsaka Kiss. Kiss. Okay. Kamusta naman yung hearing kanina? Nasayahan ba ang ating mga mambabatas dahil nandoon po kayo? Well, alam niyo naman yung nangyari kasi 'di ba ang unang hearing was scheduled on February 4 at nung mga panahon nga na to talagang ang mainstream media at ang social media ay punong-puno ng balita tungkol sa pag-iimbita ng TRICOM ng mga Pogo vloggers at saka ng mga narco vloggers. Nagkaroon rin ng hearing on Feb 18th after ng Feb 4. So nung Feb 4, nag-file kami ng kaso sa Supreme Court dahil sa paninindigan namin na yung ginagawa ng House of Representatives sa TRICOM ay hindi saklaw hindi pinapayagan ng Constitution dahil hindi kami naniniwala na ang content ay dapat i-regulate, which is isa sa mga layunin ng TRICOM. However, I think it was in February, after no February, no second hearing yata, naglabas na ng order ang Supreme Court. Or before February 18, I'm just not so sure on the date. Naglabas ng order ang Supreme Court para magpaliwanag ng Supreme Court doon sa petition na sinend namin. Ayan. At ngayon nga, hindi ako sigurado kung nag-reply na ang Supreme Court pero yung aming hinihiling na TRO ay hindi pa rin lumalabas. So kaya nitong mga pangatlong hearing na in-schedule nila ngayong araw na ito, we deemed it proper na umattend dahil nag-issue na rin ng subpoena ang TRICOM sa 11 vloggers at kaya nga ako at yung mga 7 pa na mga vloggers kami ay sama-samang pumunta kanina sa hearing ng TRICOM para pagbigyan ng kahilingan nila at sinasabi nila na gusto lang naman nila kaming kausapin. Sa isang banda, wala namang kinontent ang TRICOM
Pero makikita talaga doon, you can see it for yourself, yung line of questioning ng mga kongresista natin doon, no? At kayo na ang bahalang humusga kung ano ang... Ako nakita ko kasi, Joey, no? Parang hindi ko napanood ng buo kasi ang inabot ko lang yung interview na kay MJ. No? At ang datingan sa akin, it's either you apologize or contempt. Parang doon lang doon sa part ng napanood ko, parang ganun ang lumalabas. Tama ba ako? Well, parang ganun na nga yung kasi that's their demand at that time. And alam niyo naman, we are under the pain of being cited in contempt doon sa hearing na yon. So, alam mo kasi si Ate MJ, meron din siyang very, very personal na predicament. So, kumbaga, importante sa kanya na hindi ma-detain dahil meron siya mga personal na bagay na kailangang atenan. So, kaya talaga naiintindihan ko si Ate MJ kung yung rutang... Miss Joey, hindi lang si MJ. As yung sahol ba ng hearing, parang ito ang gusto nila talaga mangyari. Apologize kayo at kung hindi, contempt. Yung hearing, basically, ang kanilang tinanong, yung maraming beses na tanong at na-interpolate na mga vloggers ay si Crisette Loretta Chu at saka si Ate MJ Reyes Yambao, in fact, medyo kumbaga yung ibang mga vloggers, very very light ang question, very general. Kumbaga hindi kami dinikdik ng kagaya nung katulad ng kay Ate MJ at saka kay Chris. Okay. So si MJ lang. Siguro natapat siya dun sa nagtatanong, malinis kasi yung nagtatanong sa kanya. No, siguro sobrang linis ng tao na yun. Walang issue yun. Oo, yun. Napakalinis nun. Walang bahid ng korupsyon, kaya siguro malas lang yan, natapat siya sa malinis. But anyway, meron pa bang part 2 yan? Ano ba? Uubusin ba ang mga Duterte vloggers? May kasunod pa ba ito? Nawala sa linya si... Ang dami ko pa panding tanong, partner. Joey Cruz. At ang ano ko pa nga dun ang hinala ko dito, kaya wala mo ng contempt para mahikayat yung ibang mga vlogger na dumalo sa hearing. Yun yung ano ko dito. Tapos alam mo naman, itong mga to, alam naman na natin mga... Ikaw napanood mo ng buo no? Kasi yung napanood kong part, medyo talagang they are decided na i-contempt. Mag-sorry, lumuhod ka or contempt. Parang ganun ang dating. Ikaw, pero partner. Pwede rin ganun. Pwede rin na nagbabait-baitan sila ngayon. Susunod na hearing, sa pangatlo, doon na sila kakanay. Doon na tawag dito, doon na yung mangyayari yung bansag sa kanila na contempt creator. Baka doon na mangyari yun. No, kaya hindi rin tayo masyado. Sabi ko nga sa inyo palagi ho tayong magkaroon ng palagi ho tayo magkaroon lagi ng hinala. Kasi hindi mahirap kapag pag nagtiwala ka na agad sa mga taong to. Hindi ko naman sa sinisiraan sila, pero mahirap na sa mga ganyang klaseng mahirap ng ito na pala. Andiyan na sa ulit, nawala kanina si Joey Cruz. Joey? Ayan, hello. Magandang gabi sa inyong lahat. Yung tanong ko kanina, meron pa bang part 2 at sino-sino pa yung mga pinapatawag? Magpapatawag sila ng I think, another set of vloggers sa April 8. Yun yung tentative na binigay ni Congressman Johnny T. Pimentel sa TRICOM kanina. So, meron pa yata, I think mga isa or dalawa pang hearing gagawin nila bago nila i-wrap up ito. So, April, susunod na hearing. Sa baka may narinig ka dyan, Joey, sa kanina. Bakit wala si Barbers? Ayun ang hindi ko alam kasi sa totoo lang ine-expect ko na na nandun si Congressman Ace Barbers,
At syempre, alam mo naman, si Congressman Abante ay na special mention ano Pa. mga nakakataas. Oo, ina-expect ko rin na matatanong nila ako. Pero surprisingly, hindi nila ako tinanong. Pero ako, ang nakikita ko dito, parang ano eh, ano rin to eh, magaling din tong tumingin tong mga to eh. Hindi ko naman sinasabing mahina yung mga kasamahan nila Joey dito pero alam nila na si Joey hindi to basta-bastang yung parang pahihinain mo yung loob, hindi mo magaganto. Kaya yung dalawa siguro talaga ang pinuntirya eh. Pero sa tingin mo, ito ba ay panimula lang or kanilang tactic lang na walang munang contempt at baka sa susunod na hearing at sa pangatlo baka doon na kayo baka doon na lumabas ang pagiging content creator nila. Well, it is not difficult to surmise na magiging ganun yung na iko-contempt nila kami along the way. Simply because yun yung history rin naman talaga ng mga kongresistang nandito sa TRICOM. Dahil sila rin yung mga kongresista na nasa Quadcom at nasa Committee on Good Governance and Public Accountability na lumitis naman sa confidential funding inday. So meron talaga silang history na nagko-contempt sila ng mga tao na hindi nila gusto ang sagot. Siguro tama ka Sir Jay, yung sa sinabi mo, yung sa observation mo na may may mga kinukonsider ang TRICOM dahil nga syempre meron din kaming petition sa Supreme Court. Ito kasing elemento na to hindi ito present dun sa ibang sitwasyon, yung sa Quadcom or sa Committee on Good Governance and Public Accountability. Wala silang Supreme Court petition na kino-consider doon. So, tama yung tama yung observation mo. Siguro kasama yan, kaya hindi kami kinontempt ngayon, ganyan. Although, makita mo talaga kanina na very cautious. Although, to be fair, yung cautiousness naman is coming from not only from the TRICOM members but also from the vloggers invited. Kasi mga nanay kasi yung mga kasama ko mga nanay, so maingat talaga sila dahil alam nila na hindi nila ma-afford na ma-detain dahil ito ay mga pamilyado, ito ay may mga trabaho. Sana nga. Oo, ganon. Ako kasi talaga hindi ko talaga sure kung anong mangyayari. Sabi ko nga, nag-live ako kaninang umaga. Ang sabi ko nga, hindi ko talaga alam kung ano ang mangyayari. Lalo na pagka nataot-daot na ako doon. So, malamang sa malamang magre-react ako na that could probably result into me being cited in contempt. Pero hindi naman ako tinanong. May mga nung nag-attend kayo, Joey, may mga baon na kayong damit, kung sakaling dalhin na kayo sa Netherlands, dire-diretso. No? So, meron ba? Nakahanda kayong makontempt? Anong paghahandang ginawa nyo dyan? Coach Oli, totoo, meron na kaming dalawang damit. Meron na kaming mga bagay. Lahat. Kasi, syempre, you have to expect the worst, no? Hindi natin alam kung hanggang saan kasi yung kung hanggang saan nila dadalhin yung hearing. So honestly I'm playing it by the ear kung hanggang saan yung gusto nilang mangyari kanina. At yun nga, nung nakita kong humahapon na parang, okay, so gusto pa nila ng isang hearing. Gusto pa nila ng isang hearing and then ayun nga, nakita namin na they were only asking questions on Ate MJ and to Crisette. Itong kasi ako talaga, Joey, hindi ko talaga makita kung anong purpose nitong hearing na ito. Alam naman natin, supposedly, ito ay for in aid of legislation. Ngayon, syempre, I can give my opinion, kaya lang wala ako sa loob Ikaw nandiyan ka sa loob, so nakita mo talaga yung temperatura dyan. Ano ang purpose nila para pagtakpan itong maling ginawa sa BICAM, pagtakpan yung maling paghuli kay Tatay Digong, itong kahinaan ng gobyerno,
or talagang gusto lang nilang manahimik na ang mga DDS vloggers na maliwanag na kung ano man ang planuhin nila. So ano sa tingin mo, anong ramdam mo sa purpose nila dyan? Well, of course, on paper, ang sinasabi nila na goal nila dito ay gusto nilang magkaroon ng regulation yung mga ng mga content creator, lalong-lalo yung mga political content creator. Magkaroon ng regulation in a sense na mas magiging accountable sila sa mga kanilang kino-content and things like that, ganyan. To certain extent, may puntos naman yung mga ibang gusto nilang mangyari. I think what is questionable is dahil sa, it's a matter of priority. Hindi naman yung mga vloggers yung problema ng bansa eh. Maraming mas seryosong problema ang bansa natin. Maraming mas mga bagay na dapat pagtugunan. And it is something that we really want the House of Representatives to focus on. Kung may pinagtatakpan sila or whatsoever, we can speculate on that as much as we want. But I think one thing that we cannot deny is yung resources kasi na ginagamit. Kasi ngayon naka-recess ang naka-recess ang Congress. But they have to deal with this kind of hearing. And hindi ito yung malapit sa bituka sa buhay ng mga Pilipino eh. Hindi ito yung magpapaunlad sa buhay ng mga Pilipino. But nevertheless, pinupush nila ito and I'm pretty sure merong mga may mga intentions sila kung bakit nila ginagawa yan. But for me, kasi I cannot really speak much on the hearing because we are all under the pain of being cited in contempt. So therefore, we can only just talk about the factual circumstances that transpired dyan sa hearing na yan. So, for me, everybody should just watch and see for themselves kung saan papunta itong hearing na to. If I'm going to step backward on this, kumpara dun sa ibang mga trabaho ng House of Representatives, I really felt that this is something that should have not been prioritized. Kaduda-duda kasi Miss Joey dahil for example, mag-apologize lahat ng mga vloggers or mapa-contempt lahat ng vloggers, yung gutom ng mga Pilipino nandiyan pa rin eh. Hindi natin makita talaga ang silbi nitong ginagawa nilang hearing. Hindi ito, walang connection ito sa problema ng bansa. Yan po talaga, tama ka dyan, yan ang nakikita natin. Tapos, syempre, nakakita tayo ng pagiging double standard dahil kamakailan lang or kahapon lang ata, may lumabas sa isang mainstream media na hindi nagre-research na ang sabi nila si Tatay Digong daw ay nagsisik ng asylum sa China. Hindi naman nila iniimbitahan yung mga ganong fake news. Nakatutok sila sa Duterte vloggers. So, parang kaduda-duda. Puro Duterte vloggers. Pero may nagtatanong dito, Joey, andyan daw kanina si Mark, Models of Manila. At hindi naman daw yan DDS vloggers. Tanong dito sa comment section. Vlogger ni Trillanes yan eh. Vlogger ni Trillanes. Bakit siya doon daw at imbitado ba daw siya? That I am not sure, no? Pero I have the impression na mukhang talagang nag-volunteer siya, no? Na mag-attend sa mga ganitong mga events. Baka... Pwede palang mag-volunteer. I think so. Kasi meron ring mga ibang vlogger na dumating na hindi naman imbitado pero in-accommodate naman ng tripo. Pwede kaya substitution na lang kasi yung iba ayaw umattend. Yung mga gustong umattend, hindi sila na lang. Pwede sila kaya, na lang. Sila na magpa-imbestiga. Total gusto nila. Well, hindi ko alam kung pwede ang substitution, no? Pero sa naobserbahan ko kanina, yung mga vloggers na hindi naman naimbitahan, in-accommodate naman sila ng tripo. Pero wala ka bang dyan, last ko na siguro to rin, na ipapatawag din yung mga vlogger na nakapanig sa mga Marcos na may mga fake news din laban sa mga Duterte.
So may posibilidad kayang ipatawag ng ano yun? Ng... Yan ang hindi ko alam kung gagawin nila yan. Pero ang nabanggit kanina, sa pagkakatanda ko, mag-iimbita sila ng mga biktima umano ng fake news, mga celebrities, mga iba't ibang personalidad na nabiktima ng mga ng mga fake news daw. Ayan. So yun yung aside from the another set of vloggers that they are going to invite and going to subpoena, magpapatawag sila ng mga quote-unquote biktima ng fake news. Ano namang connect sa inyo nun? Kung halimbawa, yung isang sikat na artista na fake news. So anong magiging connect nun? Parang wala naman. Parang labo naman. Coach Oli? Ano siguro, Jay, para lang masabi na may nabibiktima. na hindi lang kami nakafocus sa mga Duterte vloggers. May masabi lang. Ewan ko. Ito may post si Sas, no, Joey. Hindi ko alam kung tama ang pagkakaunawa ko kasi hindi ko nabasa ng buong buo, no. Pero nakita ko kanina sa Facebook niya, may post siya na parang di umano siya pinapasok, nagzo-zoom siya. Gusto niyang maka-attend. Tama ba? Tama yung intindi ko? Yes, oo. Kasi nakipag-usap siya. Ito ay pinost naman ni Sas publicly, no, na nag-reply siya sa subpoena ng TRICOM at sinabi niya na siya ay nasa abroad at willing naman siya mag-attend ng hearing through Zoom. Ngayon, dahil hearing nga kaninang umaga at humihingi siya ng Zoom link at ako naman nandun na mismo sa venue, may nakausap ako ng staff ng Congress at humihingi ako ng Zoom link para kay Sas. So may staff na nagbigay sa akin ng Zoom link kung saan po pwedeng pumasok si Sas. Pero noong hearing proper na, ang sinabi ni Chair Pimentel na yung Zoom link na yon ay para lamang sa staff at sa mga congressman. So nakick doon si Sas sa sa Zoom sa room na yon, sa Zoom meeting na yon at I think hindi kinonsider ng TRICOM na siya ay nag-attend ng hearing kanina. Sayang yun. Parang sa tingin ko, baka natakot sila kay Sas. Kaya naman natin, napakagaling nung tao na yon, napakagaling, napakatalino. At kumpleto yan Kumpleto ng info yan si Sas. So, nalagay ko, baka naman sinadya at natakot sila kay Sas. Huwag masyadong galingan ni Sas kasi para maka-attend siya, tas dyan na lang niya galingan. Baka dumugo yung utak ni Paduano tsaka ni Abante. Pag masyadong ginalingan ni Sas. Okay na ako. Ay, nawala si okay, nawala si Joey. Matindi, ganyan po, no? So, asahan po natin na magtutuloy-tuloy ito at may balita ako, may mga second batch pa na kakausapin ng mga vloggers. And, wala tayong magagawa. Yan po ang linyada ng ating gobyerno ngayon. Wala nga tayong nakikita kung anong proyekto, infrastructure. Wala po, kulang-kulang. Puro na lang tayo pagsupil sa mga Duterte. Pansinin nyo ang balita ngayon, dalawa lang. It's about Duterte o about krimen. Puro, ang dami nang nabibiktima. Ang dami kanina lang napanood ko sa balita, binaril. No? Yung isa naman, patungkol lang sa drogas. Talagang kalat na partner yung patungkol sa droga. Pero, ikaw na. Tsaka may mga halos 3 kabataan na natatagpo ang patay na mga ginagasa pero walang pakialam. Parang hindi naman, yun ang dapat na pag-usapan itong congressman kung paano nila mapapatigil yung mga ganyang krimen. Kaso parang malabo ata. Well, guys, alam mo, sabi ko nga, Jay, parang naliligaw na tayo ng landas. Pag nakikita ko talagang sitwasyon ng Pilipinas, parang hindi tayo tatagal. Parang hindi tatagal ang Pilipinas kung magpapatuloy yung ganitong sitwasyon na wala tayong patutunguhan. Walang improvement. Hindi nagle-level up ang Pilipinas. Mapag-iiwanan na tayo sa Asia. And then here we are, focus ng pagpapatahimik sa mga Duterte.
I really hope that we will have a president again sa isang katauhan ni Tatay Digong na talagang will lead this country na para masugpo yung mga sinasabi nating problema ng bansa natin. Yan, corruption, droga, communism, yan talagang nagpapabagal sa atin. I mean, you could just imagine, ha? Kung ikaw ay may pera at ikaw ay investor, mag-i-invest ka ba sa ganitong klase? Ngayong kalagayan ng Pilipinas, I don't think mag-i-invest ka rito sa nangyayari. So yan, nandiyan na rin ulit si Joey at eto, Joey. Hello. Ayan, siguro siyempre sa last message na lang siguro sa mga supporters mo na nanonood din ngayon dito sa SMNI. Well, ang sinasabi ko nga sa mga sa mga mga followers ko at saka sa yung mga nakakakita ng value sa aking mga social media content. Importante na higit sa lahat, importante na makinig tayo sa mga bagay na hindi sinasabi ng ating gobyerno. And dapat maging sensitibo tayo sa mga kaganapan, maging mulat tayo at maging handa tayo para ilaban ang ating mga karapatan at ilaban ang magandang Pilipinas. Alam nyo, si PRRD, of course, dinala si PRRD sa The Hague, no? Na kinidnap, dinala sa The Hague at 80 years old na. May marami pang mga issues sa katawan. Pero in order to keep peace and in order to what happened to PRRD revealed a lot of impairment sa ating sistema dito sa Pilipinas. And so we really need to unite, we really need to understand yung ating mga yung mga kailangan nating ayusin. Kasi alam mo, hindi natin aayos ang bansa kung hindi natin naiintindihan ang problema. So, sa mga nanonood dito sa SMNI at sa aking mga followers, maging matalino tayo, maging mapagmatsyag, maging critical para mas maging meaningful ang mga gagawin nating hakbang sa mga susunod na panahon para sa mas magandang Pilipinas. Yun, maraming salamat. Miss Joey Cruz. Thank you. Partner ko, ikaw ba sakaling maimbitahan papunta ka dyan? Sa masyado akong busy. Oo, tsaka tawag dito, hindi ko siguro wala akong panahon para sa kanila. Masyado akong busy kung sakali. Pero siguro hindi naman nila ako papatago. Wala naman akong ginawang fake news Sa lahat naman ng vlog ko, hindi ko sinasabing may fake news yung mga nandun Pero pare-parehas lang din natin yun na wala namang ganun. Wala namang fake news na mga sinasabi. Pawang katotohanan at sariling opinion naman yung mga nasasabi natin. Kaya masyado akong busy. Huwag nyo na akong invite dyan. Samantalang, sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa politika, unti-unting nalalagay sa panganib ang kinabukasang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa isang ekonomista, sa halip daw kasi na pagtuunan ng pansin ng Administrasyong Marcos Jr. ang mga isyung may direktang epekto sa kabuhayan ng mamamayan, politika pa rin daw ang kanilang pinagkakabalahan. Jane Codnita sa report. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa larangan ng politika, tila nalilihis na ang atensyon ng publiko mula sa mga tunay na isyong dapat bigyang pansin, ang mga usaping pang-ekonomiya na mas direktang nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino.
Batay sa pinakahuling ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, tinatayang nasa 6% hanggang 8% ang inaasahang paglago ng ekonomiya ng bansa sa taong 2025 at 2026. Gayunpaman, ayon sa ekonomista na si Dr. Michael Batu, patuloy na humaharang sa ganitong inaasahang progreso ang umiigting na tensyong pampolitika. Naanya'y tila sugat na likha mismo ng kasalukuyang administrasyon. Isa sa mga tinukoy niyang halimbawa ay ang kontrobersyal na hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ang nangyari pa ngayon, nagkakaroon ng political uncertainty dyan sa Pilipinas because of what is going on. No? Kumbaga itong ginawa ni Marcos Jr. na sa pagdadala kay Pangulong Duterte sa The Hague, parang ano to, JD, parang self-inflicted wound dito eh. Kumbaga parang sinaktan mo yung sarili mo and that is a figure of speech, no? Ibig ko sabihin yan is magkakaroon ito ng magkakos ito ng uncertainty sa ating bansa na makakaapekto sa ekonomiya natin internally. No? So kumbaga pag sinama mo yung political uncertainty, no, na nakakakos ng pagtumal ng paglago ng ating ekonomiya. Dagdag pa ni Dr. Batu, ang kasalukuyang kalagayan sa politika ng bansa na sinasabing epekto ng mga desisyon mismo ni Pangulong Marcos Jr. ay nagdudulot ng pagkalihis ng atensyon mula sa mas mahalagang issue na dapat pagtuunan ng pansin ng kasalukuyang administrasyon. Ang nangyayari kasi, because of politics, parang nakakalimutan natin, parang nadadivert mo yung issue natin, yung ating atensyon, doon sa mga talagang issues that matter to people. This is a creation of Marcos Jr., self-inflicted wound nga eh. Parang he created this. And now, the attention now is diverted to the political issues. But then again, mas mahalaga yung mga economic issues na na-identify nga ito ni VP Sara. Ito yung dapat na pagtuunan, na pansin ng ating gobyerno. Bilang tugon sa epekto ng mga suliraning ito, hinikayat ni Dr. Batu ang publiko na maging aktibo sa pagpapahayag ng kanilang saloobin at panawagan sa pamahalaan. What people can do is to actually demand their leaders to do something about the economy. No? Kailangan iparating natin sa kanila yung ating mga reklamo na parang napapabayaan na po yung mga issue. Ano ba, Jade, ang mga issue sa ngayon sa ating bansa? Well, there's poverty, but there's corruption, there's hunger, diba? Yung sahod hindi kaya, para ma-sustain yung kanilang gastusin sa araw-araw. Kaya nga tayong mga Pilipino, mga kababayan ko diyan, kailangan ipaalam natin sa ating mga namumuno, paalam natin sa ating mga leader na ito po yung kailangan nating solusyonan. Kumbaga kasi nagiging puro politika na lang tayo, nakakalimutan na natin yung issues that really matter to Filipinos. Sa huli, ginit ni Dr. Batu na kung magpapatuloy ang ganitong klima ng krisis at kawalang katiyakan sa politika, lalo pang mahaharap sa mabibigat na hamon ang ekonomiya ng bansa na posibleng magbunga ng mas matagal na pagbagal ng pag-unlad at dagdag na pasanin para sa sambayan ng Pilipino. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Yun. Oo. So napakaganda naman nung suggestion ni Sir Michael. Kaso, kung panay kang pahayag ng problema mo at ng nakikita mong problema sa Pilipinas dahil sa pagbaba ng ekonomiya natin, tapos hindi ka naman din papakinggan, masakit pa niyan, kakasuhan ka pa kasi nagsalita ka. Paano na lang, Coach? Alam mo, pag iniisip ko talaga, sorry ako, sasabihin ko lang yung totoo na nararamdaman ko. Wala tayong solusyon. Wala akong nakikitang solusyon, but of course, syempre, aasa tayo sa Panginoon at kaya naman tayong iligtas kung ang may cancer nga pwedeng pagalangin ng Diyos. Kasi nakukonsider kung ang nangyayari sa Pilipinas ngayon, cancer. Kakagaling lang natin, partner, sa COVID. Tapos eto naman, instead na nagre-recover tayo, dumadaan naman tayo ngayon sa political unrest natin dahil sa pagkaka-divide. I think Marcos should be a bigger person here. Napakalaki ng kanyang magiging partisipasyon dahil ang kanyang kinakampanya ay pagkakaisa. Dapat dun siya mag-focus. No? Ang problema natin ngayon, politika. Kung magfo-focus siya dun sa pagkakaisa, yung
he will start the healing. Siya mismo magpapakumbaba. Siyempre, hindi magpapakumbaba bawat partido. Pero kung pauwi niya si Tatay Digong and pag-uusapan, paano natin maaangat ang Pilipino, may pag-asa tayo. But I still believe Marcos will not do that. That is a very impossible. Pero yun lang ang nakikita kong paraan. Kung tayo magkakaroon ng healing, aangat ang Pilipinas. Pero sa sitwasyon natin ngayon, we are going down. Malayo po ang ating pag-asa sa pinagdadaanan natin ngayon. Dahil sabi ko nga, we need a very, very, very strong leader. Again, ikukumpara ko ito para sa isang cancer. Cancer na po tayo. So hindi po pwede dito yung politiko na magsasalita and then kunwari ganito, kunwari ganyan, pagka nahalal, nasa gitna. Yung talagang pag naalhal, yung parang si Tatay Digong, pag ikaw ay nahalal ka na, iisipin mo that you're going to die. Yung isasakripisyo mo na ang buhay mo. Hindi yung papasok ka dyan para kumita ka, para ma-secure mo ang family mo, etc., etc. Hindi. Yung talagang gagawin mo yung nararapat kahit unpopular. Like halimbawa, kokontrahin mo yung komunista. Alam mo naman ang kapit niyan dito. Kokontrahin mo yung mga drug lords. Alam naman natin, napakayaman yan. They even telling us na mas mayaman pa yung drug lords na yan kaysa sa buong Pilipinas. So, matindi po. Kokontrahin mo yung mga malalaking pamilya na meron talagang kabalustugan. So, a weak leader cannot do that, partner. Isang malupit na Tatay Digong lang makakagawa niyan. And hopefully, we are looking on that path na merong another Tatay Digong na maninindigan para ayusin ang bansang Pilipinas. Pero ako may ko dyan, may isa akong solusyon na nakikita. Una-una, siyempre, mawala ang namumunong sumusuporta sa mga drug lord, sumusuporta sa mga makakaliwa. Kailangan mawala yan eh. So, ang solusyon, maipasok natin talaga itong 10 senators ng Duterte, ng Duterte senatorial candidate. Maipasok natin, maihalal, at siyempre, pag at mapalitan na rin yung leader kasi wala eh. Miri mo, 3 years na. Walang pagbabago yung bansa natin. Sa halip, gumulo pa. Yung presidente, walang ginawa. Kundi gusto maipag-gera sa China. Gusto palaging pag-usapan ng mga congressman, senator, yung about sa mga Duterte. Pero yung mga solusyon sa mga problema sa Pilipinas, wala. Kada magsasalita, target ng gobyerno to, target ng gobyernong gawin to, wala naman din nagagawa. Sa halip, pataas pa ng utang natin. Magsi 17 trillion na ang utang natin. Malapit na. Diba? So, project, walang nagagawa. Tapos pataas yung utang ng Pilipinas. So, ang solusyon talaga dyan, palitan ng mukha ng gobyerno, palitan ng mukha ng Senado, ng gobyerno. Yung sa about sa administrasyon, sa presidente, medyo mag-aantay pa tayo. Pero yung sa Senado, malapit na eh. So, kung gusto nyong makausad tayo ng kahit papano, ipasok natin tong 10 kandidato ni Pangulong Duterte at yan na lang din ang kahilingan ng isa ni Pangulong Duterte na maihalal yung 10 yan. Kaya sana nga, partner, may eleksyon. Sana nga. Ewan ko. Pero ipanalangin na lang talaga natin. At ipanalangin natin na huwag abutin sila. Huwag silang abutin ng kanilang topak. Kasi baka mamaya may magulat na naman tayo. Magdeklara na, oy, wala nang boto-boto. Pasok na yung lineup ko. Ito, partner, yung sinasabi ko, gusto kong matanong din kita dito kasi nakikita natin yung mga sekretary nila ang focus sa Duterte. No, kahapon lang may hearing si Amy, no, diyan sa Senate. At nabanggit niya na itong gobyerno natin
parang ginawa lang na yung Netherlands, parang hindi naman natin na ginawa lang tayong probinsya. Parang to that effect, no? Hindi ko maalala verbatim kung ano yung sinabi ni Senator Amy. Pero parang ganun. At sumagot to si Claire. So sabi niya, hindi naman natin plano maging probinsya ng Netherlands at hindi rin natin plano maging probinsya ng, may binanggit siya na probinsya naman ng lugar sa China. So sabi ko, banat na naman sa Duterte. Itong kanyang spokesperson na si Claire. So lahat na lang, itong secretary, parang siguro para, kung ito ay talagang salita ni Marcos or kung hindi man salita ni Marcos, siguro doon nila nabobola si Marcos pag inaatake yung Duterte. Imagine that. Wala namang ginagawa Parang ngayon yung kasiyahan, no? Oo, siguro, banatan natin si Duterte kasi yung amo natin. Malungkot, kailangan sumaya. Masaya yan pag binabanatan si Duterte. Si Amy nagsalita, ang binanatan, si PRRD. Diba? Kapatid ng boss mo yan Dapat sana sinasabi ni Claire, mag-usap kayo. Kung ayaw mo yung ginagawa ng kapatid ng boss mo, pagsabihan mo. Bakit lahat ng komentaryo niya para ibabalik mo sa Duterte? Ano tingin mo dyan pa? Yun nga yung sinasabi na kahit barado ng kanilang lababo sa Duterte sisisi. Lahat na nga Sila yung nanunungkulan, sila yung nakaupo dyan sa gobyerno, pero lahat ng sisi sa mga Duterte. At yan naman din talaga yung plano nila. Nagka-problema sila sa flood control, nagkaroon ng baha, ng konting pag-uulan dito sa Pilipinas, bumaha ng napakataas, sinisi sa Duterte. Nakahuli sila ng nasa kasaysayan daw, ng history daw ng Pilipinas, nasa Alitagtag, Batangas, na drug haul. Bandang huli ang ginawa, sinisi pa rin sa Duterte. Puro Duterte. Yung droga, yung driver, wala na tayong balita. Nagkaroon ng issue mapatungkol sa PhilHealth, SSS, GSIS, Marlicapan. Napunta pa rin sa Duterte. At ito yung pinakalas. Yung talagang hindi nila may paliwanag na BICAM report. Na ang daming bilyon ang kanilang bilyones ang kanilang ang perang pinag-uusapan dito. Saan napunta na naman yung issue? Sa Duterte. So lahat nga yan lahat ng issue na dapat kaharapin ng administrasyong Marcos Jr. ay napupunta palagi sa sisi sa mga Duterte. Katulad dito, si Clerk, si Attorney Blurred. Diba? Si Amy ang nagsalita, pumutok sa Duterte. So anong connect nun? Layo, diba? So ito ay talagang lihitimo na harap-harapan na nilang pinapamuka. Dati nga, pag nagsalita tayo, ano na naman ba to? Diversional tactic na naman ba? Pero ito, lantaran na, talagang mapapauho ka na lahat na lang dinadivert nila sa mga Duterte. Ganun sila siguro yun ang nasa script nila, Pocholi. Ako, sa tingin ko, partner talagang diversion to. Kasi napakalaki ng problema nila dyan sa vice cam na yan. Napakalaki nun. That is corruption. No? So, illegal po at even si Kimbo ang umamin nun. Kailangan nila talaga na pagtakpan yan. At meron pang isang balita na hindi pa natin nakukumpirma kasi merong hinahanap po na tao but dinideny, ayaw naman mag-live. No? Possible, hindi natin alam kung isa to sa kasamang pinagtatakpan. No? But antayin natin yung taong yun kung makakapag-live within the month. Pagka hindi pa lumabas, kasi alam naman natin yun sama ng sama. Kung hindi pa rin lumabas yun within the month, malaki na possibility na But anyway, mag-weekend na po, at abangan nyo po ang Banateros. Kami po ay iikot kung saan-saan. Hindi lang po ang Banateros. Parating na po ang birthday ni Tatay Digong. No? So, maraming pinaghahandaan. Even weekend, buong mundo ay maraming ganap. So, tumutok lang po kayo doon sa mainstream media na talagang magbabalita ng katotohanan. Huwag po kayong pupunta doon sa mainstream media na hahawakan lang ang utak ninyo at magpapakalat ng halimbawa si Tatay Digong ay nagsisik ng asylum. Very irresponsible mainstream media yung ganong klaseng pagre-report. No?
tutok kayo sa mga vloggers, sa mga mainstream medyang maayos, and suportahan po tayo. Hindi po tayo nagtatawag na mag-aklas sa bayan. Tayo po ay nagtatawag na ilabas natin ang ating damdamin. Magtulong-tulong tayo kasi po legal yan. Ilang abogado na po na interview ko, legal po yan. At even BP Sara sinasabi, maglabas tayo ng ating hinaing sa social media. Epektibo po yan. Sa katunayan, kaya nga po sila nagtatawag ng mga vloggers. Ibig sabihin, sa isang banda, nasasaktan sila eh. Dahil lumalabas po yung damdamin ng mga Pilipino sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas. Kalat-kalat po ang rallies this weekend, even sa ibang bansa. No? So, pakisuportahan. Kung hindi man kayo makakapunta ron, suportahan natin sa social media. Partner, last message. Yun, no, at nalalapit na ang halalan. At sana ito ay umaasa pa rin tayo na maging patas ang laban, no. Kaya tayo mga kapwa ko Pilipino, mga kababayan natin, ito na yung pagkakataon natin na para bumawi at magluklok ng 10 kandidato na may paninindigan, malasakit sa bayan at syempre ang pagtayo sa sariling prinsipyo. Walang iba kundi ang Duterte senatorial candidate na sana ay inyong mas suportahan pa at mahihalal bilang mga senador dahil yan na lang din ang hiling ni Pangulong Duterte. Salamat. Sama po natin sa naipagdasal si Tatay Digong dahil talagang kikita natin ang plano doon ay pagtagalin siya. Pero meron naman tayong konting nakikitang liwanag dahil nagsisilabasan na pa. Even yung hearing na sinabi natin kanina, lumalabas na po ang kahinaan ng pagkakaaresto. I will stand na illegal po yung pagkakaaresto kay Tatay Digong, even to the point na kidnapping po yun. And marami na pong ebidensya naglalabasan dito. No? So, yan, ipagdasal natin na makatanggap tayo ng katarungan. Kasi po, hindi po ito muten academic, hindi po pwede natin itong palalagpasin. Dahil marami pang kasunod. Imagine this, kung kalaban ka ng gobyerno, ikaw, na simpleng mamamayan, kalaban ka ng gobyerno dahil para sa kanila, sinasabi mo yung katotohanan na masakit sa kanila, bigla kang huhulihin without warrant of arrest or sasabihin nila may warrant man, hindi ka paharapin sa korte tapos dadaling ka lang sa ibang bansa. Napakadelikado yan and they will stand on that. Sinabi po nila yan. Makikikooperate sila kung merong warrant of arrest dito sa mga Pilipino, gagawin nila. Makikipag-cooperate, dadalhin. That is very dangerous kasi sa Pilipinas, pag ikaw ay hinuli, dadaan muna sa paglilitis. Meron kang karapatan, andi dito ka, pwede ka mag-bail. Pero pag dinala ka na dyan sa Netherlands, tapos ka na. So yan po ang iniiwasan natin. Nawawala na po yung tinatawag nating due process. Inaalis na po yan at basta na lang maghuhuli. Medyo delikado yan at siya po ay nagmimistulang martial law. So ingat-ingat po tayo mga kapatid. Kita-kita po tayo muli mga kabanateros dito lang sa SMNI. Pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. Ako po si Coach Oli. At ako naman, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.